Yes, Jessica, nabalot nga ng tensyon ng isang mining company doon sa Brooks Point, Palawan matapos magsagawa doon ng demolisyon ng local government. Ayon kasi sa local government, Jessica, ay walang sapat na dokumento ang naturang kumpanya at meron din daw itong iba pang mga paglabag. Wala na kayong magagawa. Sa entrance pa lang ng minahang ito sa Brooks Point, Palawan, wala nang inaksayang oras ang demolition team. Sinira nila ang barbed wire at kahoy na harang sa minahan ng Ipilan Nickel Corporation. Wala nang nagawa ang mga gwardya kundi pagmasdan ng demolisyon. Ang bahay na ito, pinagpupukpok hanggang sa kahit ang matayog na guardhouse, hindi nila inatrasan. Hanggang sa mapabagsak din nila ang iba pang istruktura matapos nilang tibagin, ginamitan din ng truck para tuluyang masira. Hindi rin pinalampas pati ang bahay kubong ito. Kasama ng demolition team sa pagsugod sa binahan si Mayor Mary Jean Feliciano. Ayon sa local government code na kung saan isinasaad doon na ang isang punong bayan ay may karapatang mag-demolish ng mga building na illegally tinayo. At ganun din ang punong bayan ay binibigyan ng karapatan na gumawa ng anumang bagay para proteksyonan ang natural forest, ang mineral land, at ganun din ang general welfare, ang kapakanan ng mamamayan. Inirereklamo ng lokal na pamahalaan ang illegal daw na pagputol ng mga puno ng minahan. Dinatnan pa nga nila sa lugar ang hilerang ito ng mga naputol ng puno. Mula sa himpapawid, ganito na ang itsura ng gubat. Bukod sa pagkasira ng kalikasan, ayon sa alkalde, illegal din umano ang pagtatayo ng minahan ng mga istruktura. Binigyan na rin sila ng ilang notices of violations para i-comply ang kanilang mga lacking requirements pero wala silang ginawa. Anong ginawa nila? Armahan ang kanilang mga security guards, mga gwardya at pinopost pa sa Facebook para lamang takutin tayo. Ayon kay Mayor Feliciano, matagal na raw may cease and desist order laban sa minahan pero hindi ito sinusunod ng mining company. Kaya naman ang lokal na pamahalaan na raw ang umaksyon. Inalmahan ng Ipilan Nickel Corporation ang anilay illegal na demolisyon na pinangunahan ni Mayor Feliciano. Wala raw na ipakitang demolition order mula sa korte o DNR ang alkalde. Hindi raw niya iginalang ang rule of law at ang Mineral Production Sharing Agreement o MPSA sa pagitan ng kumpanya at ng pamahalaan. Sa ilalim daw ng MPSA, may karapatan daw silang magtayo at mag-operate ng anumang pasilidad sa loob ng contract area. Pagmamayari rin daw ng gobyerno ang office building doon. At dahil sa ginawa raw nilang aksyon, sinira nila ang proyekto ng gobyerno. Magsasampa raw sila ng mga reklamo laban sa alkalde at sa mga kasamahan nito para mapanagot sa insidente. Ayon naman sa alkalde, pinatutupad lamang niya ang police powers ng lokal na pamahalaan. Ito po ay ayon sa kapangyarihan ng mayor. Nasa local government po yan, sa section 444, isa po sa mga powers ng mayor, ay yung mag-demolish ng mga illegal structures. At ganun din po, binibigyan din ng kapangyarihan ng mayor para gumawa ng mga bagay o ng aksyon para maproteksyonan ang natural forest, mineral, at ganun din po ang anumang resources ng munisipyo. Hindi itong unang beses na nadawit sa kontrobersya ang Ipilan Nickel Corporation. Noong nakaraang taon, binanatan sila ni DNR Secretary Gina Lopez dahil sa pagputol ng kumpanya sa libo-libong mga punong siglo na ang tanda sa gubat sa Brooks Point. Sabi ni Lopez noon, walang permit ang minahan na magputol ng puno. Kasunod nito, personal noong isinilbi sa kumpanya ng pumalit kay Lopez na si DNR Secretary Roy Cimatu ang tree-cutting permit suspension. Sabi noon ng Ipilan Nickel Corporation, hindi umano tinugunan ng DNR ang inihain nilang motion for reconsideration kaya itinuloy nila ang pagpuputol ng mga puno.
Yes, Jessica, ang lugar na yan no, sa Brooks Point, Palawan, yan yung nasa bandang dulo na no, ng Palawan. Napuntahan ko na yan, nakita ko dyan na meron itong malawak na palayan, meron silang bulubunduki na mayaman pa sa punong kahoy at meron din silang mga beach dahil nga nasa bandang dulo na po yan ng Palawan. At ayon sa kanilang mayora, merong yung ipilan, medyo matagal na yung kanilang permit at bago nga ito makansela at ito daw ay hindi nakapag-operate ng lubusan dahil nga may oposisyon di umano mula dun mismo sa mga residente ng Brooks Point. Kaya nga ngayon ay nabili ito ng isang mas malaki pang mining company at ayon sa kanila doon na nagsimula yung mas mabilis na paghahanda para sa gagawing nickel mining doon sa lugar. Jessica? Pero Sandra, ang pinag-uusapan natin ngayon yung cutting of trees, di ba? Na ginawa na nila last year at mukhang nagpatuloy despite the suspension order from the DENR na si Secretary Simato ba mismo yung nag-issue nung kasi di ba ang timeline ho nito last year nagputol itong ipilan ng mga puno na isumbong yan ang DENR nag-issue ng suspension order. Wag na silang magputol pa ng mga puno. Pero nagpatuloy pa rin, tama ba, Sandra, yung pagpuputol ng mga puno hanggang yung mayor at yung mga residente, sila na ang umaksyon ngayon. Yes, Jessica, yan nga yung kiniklaim ng local government at sa statement naman ng mining company, hindi naman nila itinatanggi at ang sinasabi nga nila ay meron pa kasing motion for reconsideration daw sila na isinumite sa DNR kaugnay nga doon sa cease and desist order na ipinataw sa kanila. So para sa kanila ay maaari pang magpatuloy ito dahil hindi pa na-actionan yung motion for reconsideration. Jessica? Pero ito ay tungkol lang sa, inuulit ko po, ito lang ay tungkol sa cutting of trees. Wala pa tayo sa usapin tungkol sa pagmimina. Tama, Sandra? Oo, Jessica, ang nagaganap lang daw ngayon, ayon na rin dun sa mayor, ay dahil inihahanda pa lamang ang lugar para sa mining operations, ay nagpuputol pa lamang ng puno, ayon sa kanya, at nagkakaroon ng construction. Ang sabi niya ay merong inihahanda ng mga kalsada papasok doon sa loob kung saan gagawin yung mining. Yan yung account ng local government. Ang pinapaliwanag din kasi niya ay yun daw pagpuputol ng puno ay kailangan meron ding permit mula sa local government at ayon nga sa kanya kaakibat din daw yon ng ECC halimbawa at ayun nga daw ay kanselado na at merong cease and desist order pa mula sa DNR kaya ang pinagtataka nila ay kung ganoon ang sitwasyon dapat ay itigil din yung pagpuputol ng puno pero yan nga po ay nagpapatuloy sa ngayon, Jessica. Sandra, sa iyong pagkakaalam, sino ang may-ari nitong ipilan na mining corporation ngayon? Ang sinasabi niya kasi ay nabili ito ng Global Ferronickel Corporation. May kalakihan yan na mining company at recently nga ay nagkaroon pa sila ng pirmahan for parang investment company o pakikipag-partner sa isang Russian company, investment company. So, masasabi na malaki ito, may kalakihan ito. At ito naman ay may iba pang mining operation na wala namang, sa pagkaalam ko ay wala namang problema sa ngayon. Pero dito sa Brooks Point, ito yung nagiging controversial ngayon at sinasabi nga rin doon sa statement ng mining company na tinawag nila na environmentalist yung mayor. At yung mayor naman ay hindi niya itinatanggihan at ang sinabi niya kanina ay nanalo siya sa kanilang lugar dahil sa kanyang plataforma na pro-environment at last year nga ay siya ay nag-press con pa kasama si Secretary o former Secretary Gina Lopez kaugnay din sa issue na ito, Jessica. Okay. So, malinaw na may panig din itong kumpanyang ito, itong ipilan, pero
sinasabi lang nila, nag-file sila ng motion for reconsideration at hindi pa yun naaaksyonan ng DNR kahit pa sinabi ng DNR o ang DNR mismo ang nag-issue ng suspension order dun sa kanilang pagpuputol ng puno. Parang hindi ba yun in clear defiance nung suspension order ng DNR, Sandra? Sa kanila kasing pananaw din, Jessica, no, na kagaya nung nabanggit nila sa kanilang statement, ay meron pa kasi silang motion for reconsideration. Kaya ang pananaw nila ay pwedeng magpatuloy ito at wala silang bina-violate. At ganun pa man, para sa kanila rin, illegal din yung ginawa naman ng local government dahil nagkaroon daw ng illegal na demolition at wala daw na ipakita na any notice from the court para isagawa yung demolition na naganap kahapon, sabi ni Mayora, kahapon naganap yan. At ang pananaw pa nitong mining company na ito ay pwede nilang makasuhan, no, yung mayor, yung local government dahil dun sa ginawa nila. And in fact, Jessica, ay meron ng naunang kaso nga, nabanggit nga kanina dun sa report, na meron sa ombudsman, ano, at sinasabi rin ng mayor na gano'n na nga daw ang nangyari dahil dun sa aggressive na action ng local government ay meron na silang nakabimbing kaso mula naman dito sa mining company na ito, Okay. Jessica. Kung sakasakali pong may pahayag pa ang kumpanyang Ipilan, dito po sa nireport namin ngayon, bukas ho itong ating programa para magbigay pa sila ng kanilang panig. In the meantime, maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.